Magandang araw sa inyo mga kakambing. May nakasilip na tayo isang kambing mukhang busog na at pauwi na. Ayan, kamusta kayo sa nakaraang bagyo na dumaan sa atin? Napakalakas na si Bagyong Christine. Marami talagang sinalanta at marami mga farmers ang talagang nahirapan. 'Di ba? Isa na tayo doon. Hindi tayo syempre immune sa mga ganyang bagyo pero medyo meron tayong nakapag-resist tayo ng konti. So sa mga farmers na naapektuhan, sana itong video ko na gagawin na to may matutunan tayo. Lahat tayo may natutunan sa naranasan natin bagyo at yung i-share ko dito, maaari mong gayahin sa iyong farm. So, naging problema ko doon syempre yung shelter. Yan, shelter nila. Pero, maaga tayo nakapag-prepare doon. Nakapagplano tayo agad ng mga pabahay nila na nagprotekta sa kanila sa bagyo. Okay, so ito yung main goat house nila ngayon. Yan, so nahati yan sa dalawa at ligtas sila dyan kahit malakas yung hangin kasi may ampiyas, pero may part na yung ampiyas kasi yung angge o yung direksyon ng tubig pumupunta, kaya nababasa pa rin sila sa loob. Ngayon merong mga parts dito sa goat house na may ilagan nila o makakaiwas sila doon. Okay, pasok tayo. So dalawa yan. Pwede dito. Pwede ko sila dito ilagay. Ngayon, advantage dito maluwag. Gamit natin ay plastic matting. Naalagaan natin yan sa linis. Every other day ay walis. Para syempre, hindi maipunan ng mga ihi, mga dumi na kanilang magiging cause ng pagkakasakit. Ngayon, pagkawalis niyan, sirita niya ng hose. Pag malakas ang tubig, maganda. Diretso yan dito sa kanal papunta dun sa baba. Pangdilig sa ating mangga. At yung sobra, diretso pa dun, diretso pa sa kanal na papuntang karsada. Ayan. So, ito. Ngayon, pag nandito sila, safe sila sa bayo ng hangin, yung malakas na hangin. Di ba na lang kung mag-aampias dito. Ayan, kaya naman pagka ako sakaling nakikita ko nababasa sila dito, lilipat natin sila dito sa kabilang side. So, buksan ko na ganyan. yan ang una nating goat house noon. Ito, kung saan may lalagyan ng pagkain. Yan, mga pagkain kasi dyan ko iniipon. Pag puno na yan, tsaka ako sila pinapapasok dito upang kainin nila yung pagkain. Tapos ligtas sila sa ampiyas kasi meron silang akyatan. Akyat sila dun. Yan. So elevated to. Akyat dito, akyat dito. Akyat doon sila natutulog sa taas. So wala nga ampiyas dyan kasi may bubong. Malayo dito sa mga gilid-gilid. So, napapansin ko dyan sila natutulog lahat. Ayan. Ngayon naman, may hangin. Malakas na hangin. Papasok dito. Pwede may ibaba to. Diba? Yan ating trapal. Yan, trapal na yan nagsisilbing panangga sa hangin na malakas na pwedeng mag-cause ng pagkaginaw ng ating mga kambing. So yan, ipon namin yung pagkain dito. Pag kaya mo mangumpay, pag hindi, wag mong pipilitin. So ano ka lang, sa feeds, kapag ka ganun, sa feeds ka umasa. Hello, aga mo naman mo. Yan, puntahan natin sila. Yan. Di ba naman masasabi na perfect yung ating kambingan, kaya syempre meron pa rin tayo isang buntis na nanghina. So ayoko maggamot nung time na yon, kaya amin na lang siyang ginawang ulam. Ayan, kasi hindi ko kakayanin maggamot sa ganung kasungit ng panahon, kasi delikado rin. Kailangan mo rin isaalang-alang ang safety mo bilang farmer. Ayan. So punta tayo dito. Okay, nandito sila. Nung nakabawi na sa bagyo, kita nyo naman, ayan pa yung aftermath. Ayan, mga nabali natin puno. Sa lakas na yan, hindi mo talaga lalabas ang iyong mga alaga. Dahil syempre, unahin mo ang safety mo. Ayan, isa yun sa mga nasalanta. Marami tayong mga tanim na yung mga saging natin na nabali ng kambing ng bagyo. Siyang binigyan natin sa ating mga kambing. So dito punta naman ako sa ating vermi house.
Yan, pastulan ko sa kanila, halos ubos na ngayon, no. Pag maganda yung panahon, ako nagpapasto sa kanila para makatipid ako ng lakas. At hindi na ako mangungumpay, di ba? Makatipid tayo ng lakas para pag kailangan natin mangumpay, ano tayo, condition yung ating katawan. So ito sila. Meron ako mga tinalas kanina dyan. Pruning ako ng langka. Kaya ito sila, kumakain. Happy ating mga goats. Yan. Busog uli sila sa mga panahon na ganito kasi gusto nila yung ganyang klima, yung walang ulan tapos init lang. At ito yung mga pagkakataon ko saan pwede mo silang busugin talaga, para kung may dumating mong susunod na bagyo ay kayang-kaya nilang tumagal ng ilang araw na konti lang yung kain. Okay. Diba yung kadikit ni Walter, yung lipa. Kasi natin ano, lipa. Ingat po kayo dito mga farmers sa dahon na hindi naman pala lipa. Ba, lipa nga. Lipa. Huwag nyo hahawakan yan, makati yan. Kaya nyo na yung kambing. Hindi naman tinatablan niya ng lipa. Ayan. Ito yung tsura nila. Okay. So kagandahan ng kanilang kain. Ilang araw na silang maayos. At maganda kanilang kain. Ayan. Meron tayong for sale. Ito. Tatlo na tumingin dito. Ito nakaraan kay May. Dahil pangkal ko na siya. Hindi ko na siya pag-aanakin. Although nababahan siya nito o kumbaga nasampahan siya nitong nakaraan. Hindi ko na rin hindi ko na siya patutuloyin ng kumbaga paanakin ko pa. So para sa akin ipopromote ko na siya as pang meat. Ayan. So paunahan na lang kung sino yung una mag-decide sa tatlo. Hindi natin bibigay kasi hindi naman nagpa-reserve, di ba? Kung papa-reserve mo yan, i-reserve ko sa'yo. So ganun. Ang reservation natin may down payment yan at may mga terms tayo na sinusunod. No. Ayun. So pagka yan basog na kapag kain-kain na dito, babalik na yan dun sa ating goat house. So ganun lang. Isang part natin dun, gulayan kasi natin yon. Kaya hindi ko sila pinapakawalan dun. Okay. So yan, ito yung mga naiwan ng bagyo, yung mga nalaglag na dahon ng nyug natin na siyang ginagamit din natin bilang pakain sa ating mga alaga. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating video. Sana po may natutunan kayo. At ako din, marami ako natutunan ngayong bagyong to na siyang magiging aking sandata panlaban sa mga susunod pang bagyo. So dapat mong tandaan, kondisyon ka dapat, malakas ang iyong pangangatawan at syempre buwang loob at isipan para hindi ka matalo ng darating na hamon sa iyong kapalaran, di ba? Okay, so yun lang. Happy farming sa inyo and happy goat racing sa ating lahat. Ingat palagi and God bless.